first time ko ulit gumawa ng ganitong kaseryosong video about paano tayo dito mag-claim ng Izoko Ninkin or yung survivor pension dito sa Japan once na namatay na yung asawa nating Hapon. So, bali ito, napaka mahalaga or importante sa atin, lalo't pa tayo dito dayuhan or foreigner dito sa Japan. Kailangan natin na may kaalaman tayo paano tayo mag-claim at mag-process ng survivor pension. So, bali, yung unang step na gagawin, once na namatay yung asawang Hapon, mag-report sa City Hall kung saang lugar ka na belong. Dalhin yung Shibo Shumisho or yung death certificate, i-report yan sa City Hall. Mag-fill up ka doon na namatay yung asawa mo. Kung ano yung mga hawak niya na huken, kaigo huken, isusurrender mo yan lahat sa City Hall. Pero kung wala naman siyang hawak kasi nakasakay huken siya, okay lang. Applicable lang yan sa mga humahawak ng kukuminking ko huken, kaigo huken. So, bali, ito na yung second. Alamin ko yung asawa mo kung saan nabilong yung ninkin niya o yung pension. Either nasa Kusi Ninkin, Kokumin Ninkin at yung Kyosai Ninkin. So, bali yung Kusi Ninkin, nagtatrabaho siya sa company as regular employee. Yung Kokumin Ninkin naman is voluntary or voluntary na siya yung nagbabayad ng pension niya. So, bali yung Kyosai Ninkin naman is for government employee na pension. Alamin kung saan nabilong yung asawa nyo at anong ninkin yung tinatanggap niya kasi number one na napakahalaga yan. So, bali pag alam nyo na kung saang ninkin nabilong yung asawa nyo, yung next na gagawin, step 3, kasi yung sa case ng asawa ko naman is nabilong siya for Kyosai Ninkin kasi dati siyang teacher or retired teacher siya dito sa Japan. So, bali kasi yung Kyosai Ninkin, yung main office nila is nasa Tokyo lang. So, bali yung ginawa ko, tumawag ako sa main office mismo ng Kyosai Ninkin Tokyo. Nag-report ako na yung asawa ko namatay. Tapos ano yung kakailanganin ng mga papers sa pag-process or yung sa pag-claim ng survivor pension or yung Izoko Ninkin. So, bali nung after na ako tumawag doon, after 2 days, may dumating na paper sa akin na need ko i-fill up lahat-lahat. Pagkatapos, yung mga na-fill up ko na, nakalagay doon kung ano yung mga documents na kailangan mo ipasa kasama ng i-fill up mo. So, bali yung hinihingi nila na documents is yung family tree or yung Joshikituhon, yung Umarita Kara Shinomade. Nakikita dyan lahat kung sino yung parents niya, mga kapatid niya, kung sino yung mga naging asawa niya, yung mga naging anak niya. Nakikita dyan lahat sa family tree. So, bali yan yung kakailanganin number 1. Yung number 2 is yung marriage certificate. Yung dalawa, patunay na kinasal kayo. So, galing pag Pilipinas, kasi naka-English yung marriage certificate, kailangan translated yan in Japanese. Yung pangatlo, yung birth certificate. Yung birth certificate, kailangan din yan translated in Japanese. Yung pang-apat, yung my number card mo, yung copy. Yung number 5, yung Ninkin Teacher mo, yung sariling Ninkin Teacher mo, yung copy kakailanganin din. Yung pang-anim, yung bank account number kung saan papasok yung pension mo every month. Tapos, yung pang-pito, kasi hiningan pa ako ng Certificate of Naturalization. Nagpapatunay na pinanganak ako sa Pilipinas, both parents Filipino. Kaya pumunta ako ng Osaka Consulate at doon ako kumuha ng naturalization. Tapos nung nakuha ko na lahat, yung papers, ayun, sinend ko pabalik doon sa Kyosai Ninkin sa Tokyo. So, bali, after 2 months, nakatanggap ulit ako ng hagaki na nakalagay na kung magkano yung i-claim ko for 1 year, magkano yung Izoko Ninkin ko for 1 year, at magkano yung every 2 months na papasok sa account ko. So, bali, ito pa pala yung number 1 na importante sa lahat. Kailangan alam natin yung
Ninkin Bango or yung code. Kasi pag nag-claim tayo doon, kakailangan talaga yan sa pag-fill up. Ano yung code nila kasi by code yung Ninkin nila. Kaya kailangan alamin, suriin kung saan nabilong, kung ano yung mga Ninkin Bango nila or yung code. Kasi by code sila, doon ko lang nalaman nung nag-claim ako. Mabuti na lang yung asawa ko, bago siya namatay, niready na lahat yung papers na hindi ako mahirapan, na lahat ng papers nandyan, sabi niya, lahat ng papers na kakailanganin mo is nandyan. Lahat ng isusulat mo nandyan. Kaya hindi ako nahirapan kasi lahat niready niya na. Kaya thankful and grateful din ako kasi nandun na lahat. Pagkatapos yung family ng asawa ko, tinulungan ako sa pag-process, sa pag-fill up. Nakakaintindi naman ako at nakakabasa ng Japanese, pero iba talaga kasi pag Japanese na yung nag-fill up, at least hindi na pabalik-balik yung papers. Kaya sa mga nahihirapan dyan na mag-claim ng Isoko Ninki nila or may question, i-message nyo lang ako sa Facebook ko or mag-comment lang dito sa YouTube. Yun lang. Hopefully na makatulong ito yung video ko sa mga naguguluhan kung paano mag-claim ng pension, kung ano yung mga kakailanganin na papeles. Ayun lang. So, for support lang, kindly hit like and share na lang. Thank you!